Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon na kasama nila at nagbautismo ng mga tao. Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, "Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Hordan na inyong pinatutuhanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat." Sumagot si Juan, "Walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Dapat siyang maitaas at ako na may maibaba." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay humility. May mga sandali sa buhay na kailangan nating harapin ang isang mahirap na katotohanan. Hindi tayo ang sentro ng lahat. May panahon na ang ating papel ay hindi para manguna, kundi umatras. Hindi para lumiwanag, kundi magbigay daan sa liwanag ng iba. Ito ang diwa ng Ebanghelyo ngayon. At ito ang salitang bumabalot sa buong mensahe, pagpapakumbaba, humility. Sa tagpong ito, makikita natin si Juan Bautista sa rurok pa rin ng kanyang impluwensya. May mga taong patuloy na lumalapit sa kanya. May mga alagad na tapat at nag-aalala. Nakita nila na mas maraming tao ang lumalapit kay Jesus kaysa kay Juan. At mula sa pag-aalalang ito, sumibol ang inggit, ang takot na mawalan ng halaga, ang pangambang mapalitan. Napakatao ng damdaming ito. Sapagkat sino ba sa atin ang hindi natakot o natatakot na malampasan, makalimutan o hindi na kailanganin? Ngunit ang tugon ni Juan Bautista ay isang himala ng espiritu. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nakipagkumpetensya, hindi siya ipinagtanggol o hindi niya pinagtanggol yung mismong sarili niya. Sa halip, malinaw at payapa niyang sinabi, hindi maaaring ang tao'y kumuha ng anuman kung hindi ito ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. At sa huli, binigkas niya ang isa sa pinakamahalagang pahayag sa buong Ebanghelyo. Siya ang dapat tumaas at ako ang dapat bumaba. Ito yung rurok ng pagpapakumbaba. Hindi ang pagmamaliit sa sarili, kundi ang tamang paglalagay sa sarili. Ang pagpapakumbaba ay hindi pagtanggi sa ating kakayahan, kundi pagkilala kung saan nagmumula ang lahat ng biyaya. Hindi ito pagkawala ng dignidad, kundi pagyakap sa ating tunay na misyon. Alam ni Juan kung sino siya, at alam din niya kung sino ang hindi siya. Siya ay tinig, hindi siya ang salita. Siya ay kaibigan ng nobyo, hindi ang nobyo mismo. At sa malinaw na pagkakakilanlang ito, nahanap niya ang kanyang kagalakan. Sa isang mas malalim na pagtingin, ang Ebanghelyong ito ay tumatagos sa ating araw-araw na karanasan. Nabubuhay tayo sa mundong paligsahan. Kung sino ang mas magaling, mas sikat, mas matagumpay, mas napapansin. Mula sa trabaho, sa simbahan, sa pamilya,
hanggang sa social media, palaging may sukat, may ranggo, may bilang, may sukatan. At sa ganitong kultura, ang pagpapakumbaba ay madalas na pagkakamalang kahinaan. Ngunit sa mata ng Ebanghelyo, ito yung daan ng tunay na kalayaan. Ilang beses na ba tayong nainis dahil hindi tayo napuri, napasalamatan? Ilang beses na ba tayong nasaktan dahil tila mas pinansin ng iba, hindi tayo? Ilang beses na ba nating naramdaman na ako ang dapat naroon? Ang mga damdaming ito'y hindi agad kasalanan. Sila'y paanyaya sa mas malalim na pagninilay. Sapagkat ang ugat ng inggit ay madalas hindi galit sa kapwa kundi takot na mawala ng halaga. At dito pumapasok ang pagpapakumbaba bilang lunas. Ang paniniwalang ang ating halaga ay hindi nababawasan kapag ang iba ay itinataas. Si Juan Bautista ay masaya at mahalagang pansinin ito. Ganap na ang aking kagalakan, wika niya. Ang taong marunong magpakumbaba ay hindi miserable. Siya'y malaya. Malaya sa paghahambing, malaya sa inggit, malaya sa pag-aagawan ng pansin ng pwesto o ng lugar. Kapag alam mo ang iyong papel sa plano ng Diyos, hindi mo na kailangang makipag-unahan. Hindi mo na kailangang magpatunay. Sapat na ang maging tapat. Sa ating pananampalataya, may mga panahong tayo ang tinatawag na manguna at may mga panahong tayo ang tinatawag na umatras. May mga sandaling tayo ang tinig at may mga sandaling tayo ang tagapakinig. Ang tanong ay hindi kung tayo ay tataas o bababa, kundi kung handa ba tayong sundin ang kalooban ng Diyos sa alinmang posisyon. Sapagkat ang tunay na dakila sa kaharian ng Diyos ay hindi ang laging nasa unahan, kundi ang laging nakatuon kay Kristo. Ang pagpapakumbaba ay hindi isang beses na desisyon. Ito'y araw-araw na pagpili. Pagpiling huwag ipagmalaki ang sarili, pagpiling magbigay daan, pagpiling matuwa sa tagumpay ng iba, pagpiling sabihin sa puso, hindi ako ang sentro, si Kristo. Kapag ito ang naging saloobin natin, unti-unting lilinaw ang ating buhay. Hindi dahil mas madali ang lahat, kundi dahil mas totoo. Sa huli, ang Ebanghelyong ito ay nagtatanong sa atin, sino ang pinapalaki ko sa aking buhay? Ang aking sarili o si Kristo? Sapagkat kung si Kristo ang tumataas, kahit tayo bumababa sa mata ng mundo, tayo umaangat sa mata ng Diyos. At doon nagmumula ang tunay nating kagalakan. Mga kapatid, saang bahagi ng ating buhay tayo nahihirapang bumaba upang si Kristo ang tumaas? At ano ang kinatatakutan nating mawala kapag tayo nagpakumbaba? Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, turuan mo kaming magpakumbaba tulad ni Juan Bautista. Palayain mo kami mula sa inggit, paghahambing at takot na mawala ng halaga. Tulungan mo kaming makilala ang aming papel sa iyong plano at tanggapin ito ng may kagalakan. Naway sa aming pagbaba, ikaw ang higit na magliwanag. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.